Marcos loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Head ako ng UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos loyalist sa UP, kami na yon, mga youth leader na Marcos loyalist. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi ko na sa inyo, yan sila Marcos, yung magkakapatid na yan, hindi yan tumitingin sa loyalist. Pag nalaman pa loyalist ka, iiwasan ka niyan. Mga kaibigan, nahalata ko na yan noong pa Pangalawa, noong 2016, talagang nagkampanya kami for Bongbong Marcos. And natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako, na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission, talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Tulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President. At wala naman yan Ang importante sa kanila paano ba tayo yayaman? Alam naman ninyo, ang pakay nila maibalik ang mga nawala sa kanila. Oh, yan lang ang katotohanan yan. Anong binigay sa akin after 6 years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos? Tinanggal ako. 3 months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ko sinabihan ako, Ronald, mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law. Si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente yung file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, pababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dandaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. Sir. Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. Bulgar nitong sinabi sa publiko na minsan ang tila tinulungan nito si President BBM. Hindi lamang noong nanalo ito sa pagkapangulo, kundi lalo na nung tila nililigawan pa lang nila ang nooy Davao City Mayor na si Sara Duterte. Sa naging revelasyon ng billionaire businessman, sinabi mismo ni Chavit Singson na siya ang nag-udyo kay BBM na tumakbong pangulo. Ngunit kung kakandidato sa parehas na posisyon ang nooy alkalde ng Davao, kailangang bumaba ni BBM dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi ito mananalo. Laking gulat nga raw ng businessman billionaire na tila sa kabila ng pagbibigay puwang ni Vice President Sara Duterte na kumandidato na sa pagkapangulo si BBM. Kalakip ang mga nakapagkasunduan na itutuloy ang ilang mga proyekto ng dating Pangulo at ama ni Sara na si Rodrigo Duterte. Tila bumaliktad na raw ang lahat. Sa naging pahayag mismo ni Chavit Singson, nagpasalamat ito dahil hindi pa man siya nagfa-file ng kanyang COC ay buong tapang na siyang inendorso ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya, sa katagal niya sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano, doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema Hindi yung graduate ng mga summa cum laude mga cum laude tapos pagdating doon magsalita, hindi nila kapa yung ano talaga yung kate doon sa baba ng Filipino community. Chavit Singson, ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming nalaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino.
habang ang kanyang nooy tinulungan sa pagkandidato noong 2022 presidential election na si BBM ay tila wala raw siyang narinig na kahit anong endorso. Nabuko eh. Kasama si Ochoa sa mga nag-i-screen. Mga kaibigan, bakit nila kinuha yan? Di ba yan mga dilawan? Mga kaibigan, ang totoo niya, walang dilawan-dilawan sa walang hiya. Sabi ko nga sa inyo, nasa sa tao yan. Ano kinalaman ng dilawan sa katarantaduhan niya? Pagkakasama, hindi nyo na mabanggit na dilawan. Kayo nga mga gago, kayo mga loyalist Hinasabi ko na sa inyo, yaan sila Marcos, yung magkakapatid na yan, hindi yan tumitingin sa loyalist. Pag nalaman pa loyalist ka, iiwasan ka niyan. Mga kaibigan, nahalata ko na yan noong pa Mga kaibigan, matagal na, pag-uwi pa lang nila dito, nahalata ko na Kaya hindi na rin tayo lubos na nagtiwala sa mga yan. Mga kaibigan, nanonood na lang tayo sa kanila. Sapagkat wala naman yan Ang importante sa kanila paano ba tayo yayaman? Alam naman ninyo, ang pakay nila maibalik ang mga nawala sa kanila. Yan lang ang katotohanan yan. Paano mong gigibahin yung sindikato? Sige nga, ano to? Puro statement? Puro salita? Mga kaibigan? Hindi po pwede yan. Para maipakita ninyo ang tunay ninyong hangarin, maipapakita yan sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa daldalan lang